So, for our ingredients, kanina meron tayo ditong half cup na rice flour. Then, nilagyan natin ng 2 cups of water. Then, meron dito tayong 2 teaspoon ng baking powder, 2 teaspoon ng yeast, then 1 3/4 cup ng white sugar, castor white sugar yung gagamitin natin, and 4 cups ng rice flour, and gagamit tayo ng 3 cups of water dito later. So, halika, mag-start na tayo na magluto. So, ito, half cup ng rice flour. Lalagyan natin ng 2 cups ng water. Tunawin muna natin. Room temperature yung water, sir. No worries. Then, ihahaluin natin siya hanggang matunaw bago natin isalang doon sa apoy. So, yung ating apoy nakaset sa high flame, and then, ito na yung ating tangsyong mixture. Haluin lang natin siya continuously hanggang maging paste. So, pag nabuo na yung ating tangsyong mixture, naging paste na siya, medyo hihinaan na natin yung apoy para hindi masunog. So, sa ngayon, ayan, as you notice, medyo nagtitiken na yung sauce. Pero hindi pa luto yung arena niyan. So, ang gagawin natin, hihinaan natin yung ating apoy. So, after 2 minutes na hinahalo natin, nung nagtiken na yung ating mixture, Laundry? I'll fix it. Okay. ganyan yung magiging consistency. Pwede na siya. So, papatayin natin yung apoy and hahayaan natin lumamig yung ating mixture. So, itong ating dry ingredients, yung 4 cups na rice flour, 1 3/4 cup na sugar, 2 teaspoon ng baking powder, and 2 teaspoon ng yeast. Lalagay lang natin and i-mix together. So, lagay natin dito sa ating bowl. Then, mix lang natin para ma-combine yung dry ingredients bago natin ilagay yung ating 3 cups of water. Yung ating water. 3 cups ito. So, half muna yung lagay natin para hindi mahirap i-mix. So, haluin muna natin siya. Pag medyo na-mix na or nabasa na yung ating dry ingredients, pwede natin idagdag in 3 parts yung pag-add noong water. Para hindi mabigat or mas madaling haluin. Lagyan na natin and i-mix hanggang maging pantay yung pagkakahalo at wala ng lumps. So, last, dito sa ating mixture, lalagyan na natin yung ginawa natin earlier na tangsyong paste or tangsyong mixture. So, kaya may tangsyong at saka may yeast kasi ang puto kalasyaw ay may tangy taste. So, and nakakatulong din itong tangsyong mixture para mapalambot yung ating puto. So, haluin lang natin siya. So, at first, yan, medyo namumuo-muo, but later, magiging pantay na yung mixture. So, pag yung mixture yan, consistent na at saka wala ng lumps, ang gagawin natin, ipa-ferment natin to since naglagay tayo ng yeast. So, pa-ferment natin siya for about 1 hour or until mag-double yung size. So, takpan lang natin siya ng cloth and patungan natin ng plate. So, antay lang tayo ng 1 hour to ferment the mixture. So, after almost 1.5 hour, kasi nga medyo malamig, nag-double na yung size ng ating mixture. Ngayon, ang gagawin natin,
Haluin lang natin siya. Then, after mahalo, may mga molders tayo dito. Lalagay natin dun sa ating molders itong ating pin-repair na mixture para sa ating puto kalasyaw. Isasalang natin doon sa ating steamer for about 15 minutes. So, itong ating mixture, lagay natin sa ating molder. Hindi natin siya pupunuin. Kasi aalsa pa yun. Mga 3/4 lang. Nilalagay natin doon sa ating lagayan ng steamer. So, habang sinasali natin to, dapat yung tubig doon sa steamer is kumukulo na din. And yung last layer, bago natin sara yung last layer, meron tayo ditong katsa. Nalagay natin yung katsa bago natin lagay yung ating takip. Para yung steam, hindi siya mapupunta doon sa ating lulutuin na puto. Steam natin mga 15 to 20 minutes lang yan. So, ganito karami nagawa natin na puto kalasyaw. Ayan. May dinuguan, may puto. Perfect combination. Tell me, what's the verdict sa ating puto, sir? Between 0 and 10, 10 being the best. This is as good as you get. This is a 9.9999910. 9999.910. Beautiful. Ah, Sige. Oh, si Isa titikim din daw. hang on. Photo time. What's the lasa? Sarap. It's It's not too sweet, no? It's just right. Kala niya may gatas, sir. No. It's good.